Francis Leo Marcos, nabuking na naman sa kasinungalingan niya sa mismong live niya habang inuuto-uto niya yung mga followers niya. At hindi lang yan, tinutukan na ang patong-patong na kaso laban sa kanya. Ito, panoorin po natin kung paano po niya inuuto po yung mga followers niya at naniwala naman. At ipaliwanag natin kung bakit natin nasabing nagsinungaling siya. Nako, mukhang hindi na gumagana yung pagiging professional liar niya ngayon. Bawat pagmamayabang, nabubuking. Ito yung video. Kapunta lang ako ng Japan. Ayan ha. Papunta to, Japan. Punta daw siyang Japan. Sana talaga. Japan? Makakapunta pa ba ng Japan yan? Yung ticket, ayan. Pagmasdan nyo yung ticket ha. Yung ticket na yan, yung sa gilid, ay talagang tinakpan niya. Ay, nagmumukhang matalino siya dyan. Kasi tinakpan niya. Pero dyan sa kabila, ayan o, MNL, Manila. Sa baba, Davao. Okay na sana eh. Nagmumukhang matalino ka na sana dyan sa tinakpan mo eh. Yung tinakpan mo, lumabas pa yung letter D. Tapos sa kabila, hindi mo tinakpan. Kitang-kita o, Manila, Davao. Talaga. Ito namang mga supporters niya, mag-ingat ka, idol. Kasi may bagyo pa naman. Sana all nakakapunta ng Japan. Hindi na ako punta ng Japan yan. Delikado yan doon. Booking na naman ako. Kailan kaya babalik ito sa kulungan? Abangan natin yan ha. Kasi takot na bumalik yan doon. Kasi balita po natin, may mga inutangan siya doon. Talaga, may mga hindi siya nabayarang utang doon. At eto, ayan ha, 24/7 na po nakamonitor yung mga nagsampa sa kanya ng kaso. At isa na po dyan sa makapag-update po tayo tungkol po dyan sa kaso po ni Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Dyan po sa page ni Food Genius, Vlogs and Friends. Ayan, maging updated po kayo dyan. Makikita nyo po dyan kung ano yung update at kailan makukulong ulit itong Francis Leo Marcos na to. Diba? Itong mga ano niya, yung pagiging maingay niya sa social media, ito lang yung ano eh, ito yung magpapabagsak sa kanya. Kasi iba na po noon kaysa ngayon. Noon po marami siyang napaniwala. Napansin niyo po noon, milyon-milyon po yung views niya. Tapos marami pong mga sikat na nakasuporta, nakipag-collab sa kanya. Nung nabuking na po siya, nung nakulong, paglabas niya, ay walang pagbabago, ganun pa rin yung tactics niya. Ganun pa rin yung ginagawa niya. Habang nagla-live, puro pagmamayabang yung ginagawa. Pero bawat pagmamayabang niya dyan, nabubuking na kasi wala namang maipagyayabang talaga yan. Noon po, talagang maraming naniwala kasi hindi pa alam ng mga tao. Tsaka maraming mga OFW na paniwala dito na mayaman talaga. Akalain mo ba naman ha? Nakatira ka sa Green Meadows tapos ang gaganda ng sasakyan. Pero nung nauli, binuking po ng taga-NBI na hindi pala sa kanya yun. Yung mga naniniwala dito kasi, di ko lang po alam kung nasa katinuan pa po kayo. Ayan na, malinaw pa sa sikat ng araw. Nagsisinungaling na naman. Para may mauto na namang mga OFW. Ako sa inyo, pag may mga kakilala, kamag-anak kayong mga OFW, ikwento nyo na po tungkol sa taong to. Baka pagising nila, ay yung kayamanan nila na pinaghirapan nila, ay nandun na sa kamay ng isang scammer. Dito lang, thank you. Bye-bye.